It's dagok time na! So, anong gagawin? Let's read it! Over naman sa reading. Yeah! Mga I love you ko! Welcome back sa ating new episode dito sa Nyaga Time! So, yeah. I think, huwag na natin patagalin pa to kasi more study tayo for this episode. Episode 48 And gusto ko lang batiin sa inyo at batiin kayo ng happy, ano no, Merry Christmas and Happy New Year agad. So, see you next year, 2026. And I really appreciate all of your support for the whole year, 2025. Thank you so much, mga I love you ko, mga igiters. So, yeah! Happy, yes! Ang sakit na lang muna. Sakit sa kaya. Pero, let's move on na. DJ Meg, go. So, yeah, humantong na agad tayo sa ating first story for this episode. And this category is... Huru? Is the lush kulaba? Is the lush... No! At ang kanyang titulo dito is She Runs in Silence. So, anong gagawin? Let's read it! Sabi niya dito, Hi, Mima Suferet na puro deadma sa mga comment ko. Ayun, tampo. Ano ba, isa pa lang So, let's move on. At sa mga igitos dyan na puro wansa na lang alam, ang babaho ng mga pusod nyo. Eme lang, pamoy niya. SKL, very first time ko itong mag-share ng story dito sa Nyogok Time mo, ma. Alam nga naman dagok time ko, di ba? Ayun, komedya. Anyways, dumapo na tayo sa aking story at wag nang pagtumpik-tumpik pa. Manangyari to last year, near back 2024. Hindi ko na maalala ang exact date at month. O baka sabihin nyo, once na naman, tadyakan ko ang mga Betty nyo. Ayun, patay, sakit. So let's move on. Anyways, mami, ganap kasi yung simbahan namin na kung tawagin ay Tabernacle Choir Ma. Worldwide kasi ito, kaya papanoorin lang namin siya sa simbahan namin. Kasama ang mga magulang ng bata, matanda, binata, dalaga, at isama mo na rin si Milky at si French Fries. Naganap yun ng mga around 10 p.m. na. Madilim nung pinapanood namin, ma. Walang ilaw, pero may 9 na aircon to flex. To be free. To be flex. Ma-okay naman kami, natapos din ng Tabernacle Choir at nakauwi na kami sa aming mga tahanan. At maito na ang The West After. Did you make? Mami nagsend ng videolet sa GC namin sa buong member ng simbahan. At first, ma, normal video lang siya. Pero nung tinapos ko, ma, ay may napansin akong kakaiba, ma. May nakita ko tumatakbo sa likoda. Pero ma, hindi pwede natatakbo ka na hindi maririnig ang footstep mo. Ano yan, moonrun? Pero ma, nung slow mo ko siya, nakita ko na hindi bata ang tumakbo. Isang bata, hindi mo maintindihan kung ano ba talaga yun. Ma, hanggang ngayon ay kulaba pa rin ako at sa mga igitis na nagsabi dyan na AI, Photoshop, CapCut at Milk Tea, okay lang. Basta pag nakita nyo, ang prova portion is, isa-isa ko kayong babangasan sa pesa. Di ba? Love you, matama na kilikili ko. Mas pakita mo sa mga igiters para hindi nila sabihing wansa. Bubunutin ko ang mga nyulbul nyo. Ayan siya, ma. Sige nga, let's see it. Oo nga, meron nga, guys. Guys, meron nga. At nawala yung bata dun. I'm gonna pakita ko sa inyo, ha? Okay. So, wait. Mataas na naman ang balahibo ko, guys. Hawak sa epidermis tayo ngayon, no? Ngayong Paska-Paskohan. So, let's play it. Siguro dito ko na lang ilalagay yung video raka, no? Dito, here. So, yeah. Play it. Ayun guys, ayun yung video raka and nakakabokot naman din talaga pero wala akong laban dun
Sorry na. Sorry na. Don't tax me. So, yeah, I think wala akong laban doon. Kasi kahit sino man ipaharap niya sa akin, wala talaga eh. Bakit? Ilalabas kong powers doon? Ako ba si Cristala? The question is, so, wala. Kaya dumako na tayo sa ating next story. DJ Meg, lagyan mo nga ng asin para balut. So, yeah. Dumako na tayo sa ating next story. Thank you so much sa mga nagsisend sa atin pa rin ng mga story na hindi ko pa nare-readed. Wait lang, te. I'm excited ang mga mokong na to. Excited ang mga mokong na to. Wait lang So, ito na. Dumako na tayo sa ating next story. And this category is Terjur / Slight Libido / Kolaba / Dilubyo. At ang kanyang, BL ba to? This is a BL. At ang kanyang titulo dito is Walang Sekreto ang Hindi Nabubunyag. So, anong gagawin? Let's read it! Ang sabi niya dito, yoo! Hi sa mga manonood. Junin Rufo, ading ko, imnida. Ayun, komedya. Wag kasi pinipilit yung maging komedya. Hi, Miss Sophie Prime. Ang sarap mo. Ahug. Parang tao. Pakibasa to sa TikTok Satellite para may mga background music. Please bear with me. Medyo hirap ako sa mga Igiters vocab kaya may reference ako ngayon mula sa TikTok Satellite habang nagre-rewrite ako. O kayo dito, Eme. Anyways, walang proof of purchase to kasi 2019 pa to nangyari, ma. Balikan ko pa tong bangungot na to para lang maniwala kayo. Charot laro, ang kulit. So yeah. High school student ako that time at napabilang ako sa grupo ng mga OMS na naging mga kaibigan ko ng mga panahong yon. Noong mga panahong yon, ako pa lang ang out sa kanila. Isa akong kekima. May naging BFF ako doon ng OMS na hindi ko mawari kung keke din ba or strata pero may GF siya, ma. Itago natin siya sa pangalang Wendell. Hindi naman naging importante sa akin yung gender niya dahil hindi naman yun yung katangian ng isang kaibigan na nilulok ko or hinahanap ko over. At ang kaibigan ko si Wendell, mahilig kami magharutan, pero para ba kami ang papalit kay DJ Mod at Mima Sophie? Ito actually ang harutan naming grupo, ang magbading-badingan, kaya walang mali siya. One day, pinagawa kami ng prof namin ng isang short film buong section para sa aming performance task by Clepord M. Canoy. Kaming dalawa ni Wendell ang natasa maging location manager. Fast forward, British accent, pumunta siya sa bahay dahil kailangan namin pumunta sa Eco Park para i-check ang location kung pwede kami makapag-film doon. Pero this time mukha siyang depresa. Kapag ganyan ang mostly may problema sila ng GF niya or may problema siya with his family Islam, chini-cheer up ko talaga siya sa pamamagitan ng pakikipagharutan. To be completely honest, wala akong gusto sa kanya. So let's move on. Facial reaction ko lang yung thing. In fact, may gusto ako sa isa sa mga tropa namin na itago natin sa pangalang Clark. Okay, Clark, Wendell, sino siya? Writer. So the letter sender. Nung araw na yun, may nakaskad kami magtatropa na Enga type. Hindi ko na matandaan kung bakit late siya pumunta roon sa amin, pero dahil doon hindi na kami nakapunta pa ng Eco Park at dumiretso na kami sa pupuntahan naming Inomstra session. So, Enga type. Ang location ng Enga ay sa Marikina pa sa pinapaupahang bahay nila, kaya dali-dali na kaming umarat na by Sebi Blanc. Maya-maya pa, nakita na kaming apat sa Cubao para sabay-sabay na kaming pumunta sa pinapaupahang building nila Wendell. May 3 kaming tropa na hindi nakasama due to reason na naglaho na sa aking mga alaala. And fast forward, ito na nga yung Enga time namin, ma. Doon kami sa may rooftop nila Wendell. First time namin yun, Enga nun, ma, kaya lumalaklak ako ng lumaklak. Na Enga ako, ma. Maya-maya pa, nagtanong ako kay Wendell kung saan ba pwedeng jumihe dahil jingjihin ako. Itinuro niya ako sa may halamanan doon at dali-dali na nga ako nag-release ng stress, eme. At ito na agad ang unang twist of the DJ Made. Let's go.
Habang umiihi ako, ma, bila ko na lang na site na pinapanood niya akong umihi. Alakit ng mga titig sa akin ni Wendell, ma. Actually, sa bahay pa lang namin, ganun din siya tumitig talaga. Totoo yun, tanga. Pero syempre, walang mali siya sa akin yun dahil nga baka nakipagharutan lang siya or everything nice. Kaya tumaas talaga ang temperatura ko nun mo. At nilip-tulelap ko siya. Totoo ba yan? So, may nangyari agad, no? Baho. Let's move on. Keep in mind, ma, may GFet ang sa Wendell, kaya doon pa lang, inamin ko na agad na nagkamali ako. Nagkamali ako. Wala naman nakakita sa amin, and fast forward, nagdesisyon na kaming apat na matulog na dahil kinabukasan na may shooting pa kami with the rest of the section wall. At sa loob kami ng tent na tulog apat. Magkatabi kami ni Wendell noon at doon ko na nga namin pinagpatuloy ang lip-to-lalap namin at first time ko din ma-experience sa tanang buhay ko kaya hindi na ako napapigil pa kasi ngiti pirate na yun eh. Magiging bato pa bo? Pinahawa ko sa kanya ang ngiti pirate ko at ganun din siya nang biglang sumagi sa isip ko na malito. Hindi to totoo, hindi to totoo. Hindi to totoo, hindi to totoo. Wait lang, i-check ko. So, ayun, totally. So, let's to be read. Kaya lumabas ako sa tent at umupo doon sa may duyan nila. Sinundan niya ako at nilip-tulelap ulit. Bumalik kami sa tent at patuloy kami naglaro ng apoy, ma. Lumabas ulit ako, sinundan niya ako, bumalik kami sa tent. Sa pangatlong beses na lumabas ako para pigilan na nangyari sa amin, patuloy niya akong sinusundan kaya na-desisyon na akong i-release ng aking white cast at tinawakan ko ang kamay sa niya at ginilan niya ko siya papunta sa lumang kwarto nila sa baba. Naglip-tulalap kami at naghawakan na ng mga niti pirate, pina-orpap ko sa kanya ang tarugo ko. Ang niti pirate ko, pero umiilang siya kasi saglit lang itong tumambay sa bibig niya. Hanggang sa nilabas ko na nga ang white cast ko, sinubukan niya ring i-orpap sa akin ang niti pirate niya, pero bumalik na ako sa katinuan. Kaya pasabi ako ng Wendell, tama na. Iniwan ko sa kwartong yun, bumalik ako sa tent, at maya-maya pa, narinig na lang namin tatlo na nagsiswing sa duyan. Ang ingay pa naman, ma, which is hindi namin pwedeng gawin dahil madaling araw noon at slipasil pa ang mga neighborhood kaya nilapitan ko siya at sinabihan ko na huwag siyang maingay or something. At kinaumagahan, hindi na siya nakausap, ma. Hindi na siya umiimik. Tinanong siya sa akin ang kaibigan namin kung ano nangyari at sinabi ko na lang baka may problema ulit siya. Oo, ma. Kupal ako noon. Ayoko lang talaga malaman lahat, especially ng grupo na may nangyari sa amin nung gabing yon. Ang iniisip ko na ng mga panahon yun ay baka kapag nalaman ng grupo ang nangyari sa amin ni Wendell ay mandiri sa akin ang buong grupo at layuan ako. Hindi naman sila homokogic, ma, pero iba kasi yung utak ko kasi noon ay baka isipin nila na baka nag-initiate din ako sa kanilang kaerbogan ko kasi 4 years later. As a final twister, DJ Mod, ibigay na natin. Ganun ang tingin nilang ginawa ko kay Wendell. So, natalak. Oo, ma. Alam nila ang nangyari at sa video call nila sinabi sa akin ng lahat. Kwento pala sa kanila ni Wendell ang nangyari sa amin nung nasa probinsya ng leader ng kalahati ng section namin para i-shoot ang short film namin at hindi ako nakasama noon at di ko matandaan kung bakit. Cool ba talaga ako naman ang bigla na lang nila ibulgar sa akin na all this time alam nila ang nangyari at POV lang ni Wendell ang alam nila. Nalungkot ako dahil ako pa naman yung klase ng tao na hirap makipag-communicate kasi nagiging limitado ang vocabs ko kapag on the spot nagsasalita. Dagdagan mo pa na caught off guard ako. Nakausap ko na din ng GF niya tungkol dito at kinuwento ang aking side sa message sa Twitter satellite dahil nakikita kong post ito sa NYEB tungkol sa nangyari at pinagpepestahan ako ng mga kaibigan nila. Ilang taon na rin na nakalipas pero lagi akong dinadalaw ng bangungot na tuma. Inaamin ko ang pagkakamali ko at hindi ko dapat ginawa ang bagay na yon maging ano pa man ang aking reason. Yun naman, salamat sa pakikinig at tama na kayo basa ng kilikilirat ko. Eto kami nun, ma. This is for your eyes only. Sorry malabo, panahon pa kasi ito ng Renaissance. Ako yung naka-crown. Si Wendell yung may hawak ng face card ko. So, magkakaibigan sila. Okay.
So, yun nga, hindi siya, no, thank you so much for sending your story. So, hindi siya nakapagsabi din ng side niya. So, di ba, parang, parang, nagpaparamdam na sila sa isa't isa di ba? So, dapat talaga is makapag-talk din siya about na nangyari. Pero, lumipas na ang panahon, hindi ko alam kung may mga contact pa sila sa isa't isa. Pero, yun nga, hindi niya na-define yung sarili niya na parang they both agreed naman sa eksena na yun, 'di ba? So, yeah. Yun lang. Thank you so much for sending your story. And, yun talaga. Totoo naman yun na wala tayong, walang sekreto na hindi nabubunyag. The truth will set me free. Will be free. Lalabas ang katotohanan. Bakit ako nag-reference, man? So, yeah, thank you so much for sending your story. So, dumako na tayo sa ating next story. Dijamade. So, yeah, dumako na tayo sa ating next story. And this category is Third-jerker slash family is love slash ocean eyes daw. At ang kanang titulo dito is Unseen Though Thirst. Tama ba kapag pagkakasunod? Ay, tama ako. Dinoble check ako kasi kung tama ang pagkakasunod ko. So, anong gagawin? Let's read it! Oh. Ang sabi niya dito, is babae akisma. Good evening sa pinakamagandang seyo sa Pilipinas na akala mo, siya na yung pinaka-burapi ka. Ang sarap. Parang boo. So, ayun, komedya. Hello, pasensya na at di ako masyadong magaling sa vocabs mo, pero alam ko, yung buhok mo is helmet namin kayo, Mahaba. Mahaba tama. Oo na, kahit long pa yan, i-read din natin para matapos na tong paghihirap ko. Kung gusto nga pag-aamuin ko lahat ng mga split ends nyo, ginawa ko na. Sana matay. May amoy pa yung split ends, so let's move on. Let me know if gusto mo ng part 2, pero ito na nga bear with me at hindi ako gaano kagaling magkwento kapag time. Ikikwento ko sa yung buhay ko na never ko pang nakwento sa ibang tao aside sa BF ko and close friends ko. I am the type of person na masayahin, pero in reality, marami akong kinikimkim na ayaw kong ipagsabi sa iba kasi hindi naman ganun yung brand ko. I have not so masayang buhay, Kikwento ko muna yung background ng life namin, Bunso ako and meron ako mga ate and kuya sa both parents ko. Yung first partner kasi ng mom ko is nategi na. Kaya na nakilala yung dad ko. Yung dad ko naman, he was a police. Marami naging partner and lahat ng yon is may anak siya. I'm currently living na sa side ng mom ko. Hindi ko gaano close yung mga kapatid ko. Sa side ng daddy ko, mayaman yung daddy ko and I know na hindi maganda yung ginawa niyang maraming Diyosawa o talaga niyan joke. Pero all of them naman nakapagtapos ng daddy ko sa pag-aaral. And magaan din naman mga buhay nila ngayon. Unlike sa amin. Never ko sila nakabonding like kung paano yung pamilya pero understandable naman kasi hindi naman kami full-blood siblings Hindi kami magkasama ng dad ko sa isang bahay kasi meron kaming apartment noon at doon siya nag-stay. While us is sa isang bahay namin. Magkahiwalay sila. So fast forward, when I was a kid, never ako na-feel ng love ng mom ko. Meron siyang kaibigan na nakatira sa amin at siya yung kinilala kong Muji. Kaya tawag ko sa friend ng mom ko is Mama. Si Mama yung kasama ko simula nung bata ako matulog, kumain, umattend sa graduation ko, and more. Kay Mama ko na-feel yung mother's love na never kong na-feel sa biological mom ko, So basically, si Mama and mom ko ang magkasamang pinalaki ako. As you can see, wala talaga akong masayang memory with my mom. Sa totoong mom niya, okay. Never ko na-experience sa bilhan niya ako ng mga gamit. Pero yung mga pamangkin ko, which is same age kami, is nabibilhan niya with her own money. Kapag kasi may kailangan ako sa school, I ask my mom, pero papagalitan niya muna ako at sasabihin na sa dad ko na lang ako manghingi. Nung graduation ko nung grade 6, si Mama yung umattend kasi ayaw ng mom ko. Akala ko rin nahanda nila ako sa bahay, pero wala. Dito nag-start yung inggit ko sa ibang pamilya nun, Uso na kasi nito mag-story sa FB ng mga handaan, and most of my friends and classmates are kumain outside at hinandaan ng family nila. Pero ako hindi ko siya na-experience. Meron din ako merit nito. Wala rin ako narinig na congrats from my family. I was only 12 that time, pero iniisip ko na lang na siguro kapag nakagraduate ako ng high school, baka doon na nila ako hahandaan. Pumunta ako nito sa dad ko and I cried sa kanya kaya pumunta kami sa Jollibee to eat.
Si daddy yung palagi kong kakampi noon. He spoiled me so much, kaya parang brat ako nung bata, favorite niya ako eh. And I love my dad so much. After a few days, my dad was rushed to hospital kasi he experienced an asthma attack ma. So went there, I nurse kasi yung kuya ko na kapatid ko sa side ni daddy. Nurse kasi yung kuya ko na kapatid ko sa side ni daddy. Okay. Yung ibang kapatid ko sa side ng daddy is hindi pumunta at hindi rin sila nag-message para kumustahin si daddy. Kaya may tampo ko sa kanilang lahat. Fast forward again, ma. Nung kasama ko na yung mga kaibigan ko, sinabihan ako ng mom na pumunta ako kay daddy para kumain sa labas. I told my mom na bukas na lang, which is pinagsisihan ko. Kinabukasan, I was in the school when my mama rushed to our classroom kasi sinundo niya ako. Akala ko sinundo ako kasi may alis kami, but no. Sinundo ako ng mama ko para pumunta kay daddy kasi he passed away. Hindi ko alam yung gagawin ko and I was crying the whole time at umiiyak habang naglalakad papunta sa bahay ng dad ko while praying na hindi sana totoo yun, ma. Pero I saw him, hindi na siya gumalaw. And this broke my heart. Super sakit knowing na wala akong kakampi sa tuwing pinapagalitan ako ng mom ko. I was only 14, ma, that time. Ngayon, I still don't know the reason why my dad passed away. Nagsisisi akong hindi ko siya pinunta nung gabing yun. Kasi maybe kung pumunta ako, baka buhay pa rin siya hanggang ngayon. Ito na muna. Let me know if gusto mo ng part 2. Gusto ko talaga mag-open up. Thanks, Sophie. Pa-update if ready na. Thanks. So, ayun nga, wait lang. Kamot, nose. So, nag-reply lang ako sa letter sender natin. No? Sa Notify natin ito ilalagay. Kasi sabi ko sa Notify, baka kasi sa TikTok niya maantay. So, ayun lang, nakakasad, no, na parang hindi siya napapansin ng kanyang tunay na Muji. Pero hindi natin alam kung ano yung reason behind that, na parang dinededma siya, di ba? So, sana makapag-open up kayo ng communication, na para, ano mo yun, malaman mo kung ano ba yung reason bakit hindi ka na, ano ng Muji mo napapansin, di ba? And then you ask your mama, no, kung ano ba yung problema ng mom mo, bakit ganun yung nararamdaman mo. Okay mag-open up kung ano yung nafe-feel mo sa mom mo, 'di ba? That's your feeling eh, and that's valid na kailangan mapakinggan ng Muji, ng tunay mong Muji, 'di ba? Kung ano yung nararamdaman mo sa kanya. So, I think yun, open communication, and yeah, at sana maayos niyo. Yeah, I know it takes time to heal for your dad. And unti-unti lang. So, makaka-move on ka din. Unti-unti para wag mo sasaktan yung sarili mo. And makapag-move forward ka after all the happenings, 'di ba, na hindi maganda for you. So, sana maging okay ka na. And yeah, thank you so much for sending your story. So, DJ Matt, dumako na tayo sa ating next story. So, yeah, dumako tayo sa ating next story, and this category is komedya / libido / kolaba. At ang kanyang titulo dito is Certified Egaters. So, anong gagawin? Let's read it! Ay sabi nito, hi sa mga egaters na akala mo ang super fresh at may, at ang bagang ay bulokstra. O pinaamoy ko sa... So, that's move on. Oh, yeah, ayan. Please visit your oral or yung mga dentist nyo. And then, syempre, of course, if wala pa kang dentist, visit Prestige Dental Clinic. Ayan, meron silang mga branches sa Pasig and all around the world. So, yeah, pumunta lang kayo doon for your oral health and everything nice. Ayan, Prestige Antipolo, nandun ako every month. Kaya, pag nandun tayo, edi magchika-chikahan tayo. Kung gusto nyo, magtirintas tayo gamit ng chinch rubber. So, let's move on. Sabi niya pa dito, I met this na itago natin sa pangalang Starfish Ma.
Sa isang mall dito sa Mandaluyong, 8 years old, na may lahing Chinese siya. Fresh talaga siya, ma. At that time, super pa-fresh lang ako from very pagordang araw from work. Pagpasok ko sa New York, nandun na siya nag-aayos ng hair kasi bagong shapit siya. Bagong gupit siya. So, GH ako sa urinal nang biglang tumabi siya sa akin. Super gulat ako na para bang si Angelica Pangaliban yung nakita niya yung shitty pirate ng aura niyang afam. Kasi bigla nilang talaga niya akong nilip to relap. Over naman sa fast. Ito ba yan, eh? Ako naman is mapagbigay na tao ay binigyan ko siya ng na matikman ng aking matamis na labi. Matamis na labestra. Fast forward after ilang days of talking and texting, nag-message sa akin ng, "You wanna play with me?" sa condo niya sa Mandaluyong. Super burapi ka niya sa camera, Mima. Mapapamoan and bakit talaga sa giling, pero mas bet niya yung ginigilaan yung kanyang Twilight or Betty na parang ice cream. Yung yung Betty? Papunta sa Julo ng kanyang ngiti, pero talaga may Maze Runner pa talaga eh. So, parang pa-up, no? So, up do. So, minsan pa, ginojowa ka niyang aking Julo, tapos isusulaksak niya na para bang umabot sa ngalangal ako na parang pala nip throat na. Pero ito na ang unang twist at mas dami naming eksena sa kama ay palagi ako napapa-nose crunch. Ito kasi si kuya mo ay 30 years old ay mabilis na maogod at laging lumalambot ang nitty pirate kaya ang ending laging hindi namin naaabot ang La Nina. Natapos lang ang aming communication na medyo naging busy na ako sa work, ma. And after ilang buwan habang nagjijintay ng jeep pa uwi, nakita ko ulit to, si Starfish. Bila siya lumapit sa akin and nag-catch up kami hanggang umabot kami ulit sa usapang punta ng Condoret. Pero super ogod. Ano bang orgod? Pagod na kasi ilagay. Ano ba talaga siya magiging next, karangalang banggit. Walang ganyan. Walang ganyang word sa sinumpaan. So let's move on. Pagpasok pa lang namin sa condo, ma, bigla na lang niya akong hinalikan ng lip to lala. Pero sabi ko, wait lang, ligo muna Akis para fresh. And para fresh ang susong didilaan mo later. Charing. So, bilang preparation, naglabatiba muna Akis na para bang nag-avail ako ng free colon cleansing sa Nyoctor. And syempre, super kuskus ng Bortawan para walang chismis, ma. Maya-maya kasi, bigla siya mag-post sa FB na nakatag pa yung pesang ko. As thumbnail sabihin, ang burap ko nga, pero may chismis. Ha 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 ha. Okay. Mali! So, back to the story. So, ayun nga, inorpap ko na siya ng matindi dahil mga ilang months din kami hindi nagkita. Pinalasap ko sa kanya yung natutunan ko online subscription ko at demo gamit ang upo, chari. So, ayun na nga, pinalasap ko ulit sa kanya yung dating gustong-gusto niyang gawin sa kanya. Deep throat na malala, tapos dila ng Betty na parang walang katapusan. Pero sa totoo, mahaba talaga siya at hindi kayang i-deep throat kasi mahaba talaga siya. Pero hindi naman sobrang daksa. Kasing taba lang ng so in love na pabango ng Bakit naman i-describe? Pero malinis. Mapink siya kaya sarap din titigan. Staring contest yun. Try mo kasi ito, kausapin. So, yun na yung kulang mo dito eh. So, word parang, pero malinis, mapink, kaya sarap din titigan. At sarap din kausapin. Ayun. Kulang ka eh. Saan kasi agad eh. Ano naman, i-scan, i-double check, naman, double review, diba? Hindi double. So, let's move on. Ayun, erbog yun. Sabi niya pa dito, ito na exciting part, ma. Sobrang erbog ata ni Starfish, bigla niya akong inyanyarurot. Sino ba naman ako para tumanggi, di ba nga nitty pirate niyan? Magiging bata pa ba? So, nag-get ako ng lubirat sa bagirat ko para sa kanya, then bigla niyang inosok sa wewit ko ang sandata niya. Maluwalawha ako sa buket kasi matagal-tagal na din kasi na hindi na ako nanyanyarurot. Ito na ang next at twister, ama. The Jamaid.
So, tuloy-tuloy pa din siya sa pagbarurot sa akin nang bigla niya na parang may naamoy kaming dalawa na parang bang isdang bulok na ewan. Bukod si Water kasi kala ko napaigit ako sa pagbarurot niya at napahawak ako sa niti pirate niya at inumoy ko. Mima, sa niti pirate niya galing ang amoy straw. Ba? Cool ba ako ma dahil syempre hindi ko naman alam saan siya galing or sino kasama niya sa mga nakalipas na buwan. Kaya dali-dali akong umusok sa New York para mag-check kung saan ba galing yung lansa or sa kanya. Pero mami, sa labas lang yung amoy and dulas. Pero hindi ko sure talaga kung kanino galing yung smellany. Ang smellany! After ko magjugas ng Bortawan, dali-dali ako nag-pack ng things and bet na nga jumuwi kasi nabubuyan na dahil nga sudden outburst ng amoy. Nagulat siya, bigla niya ako nagbihes at sabi niya hindi pa nga daw siya syapo sa aming eksena, bakit ako uuwi. Kaya super usap kami about sa nangyari pero nag-decide pa din ako umuwi kasi buyatik na nga and he assured me naman na okay lang daw yon. He understand na para bang owa mo na pinasyukan ako sa loob sa with matching kiss pa habang nag-explain. Sa ngayon nag-uusap pa naman kami and bet pa din namin ang nyarurot pero next year na daw kasi uuwi siya sa kanila. If ever may lumabas ulit and may amoy igiters na naman sa water, ay magsisend ako agad ng update. Wala mo nang purposes dahil alam naman mag-picture ako habang hawak ko ang niti pirate niya na madalas at amoy ewan. Tama na kayo yung kilikili ko. Anong amoy ewan? Nabamalik ko. Siguro na lang, isa lang masasabi ko. Bahala kayo sa buhay nyo. Ayun, namatay. So, I think bahala na nga kayo kasi buhay nyo yun eh. No? So, nyarurot. Alam nga naman, gumit na ako dyan. So, yeah. Bahala na. Siguro, I think, as always, do a safe nyarurot na lang talaga, no? Safe nyarurot as always. Ingatan niyo yung mga sarili nyo and use maayos kasi diba you're active in your sexual coitus. Sa coitus diba? So I think yun nga, kailangan nyo maging safe as always. Okay? Safe nyarurot always. So, yeah. Thank you so much for sending your story. So, dumako na tayo sa ating next is Aturi the Jamig. So, yeah. Dumako na tayo sa ating last story for this episode. Over naman sa hand gesture. So, laban! So, kaya this. So, let's move on. Ang ating category is, ayun, komedya yun. Libido, slash a third jerker, slash latalapagin, slash dilubyo, slash istrata. At ang kanyang titulo dito is maling imputido na yung na-orpap. So, anong gagawin? Let's read it! Sabi niya dito, may masawi, buong igiters lang ako. Bagong buong? Buo? Bagong igiters lang ako kaya kung may konting placebo effect sa vocabs, over naman sa bash, let's move on na lang. Anyway, share ko lang yung story ko na still happening right now. Keep me anonymous ma, hindi to wansa kasi may proof of purchase ako, PS for your eyes only. So, let's move on. So, this is Merlat. Merlat ang nag-send sa atin, no? May nag-start to year back December 2023. Paskuhan. Uy, Pasko ngayon. Tama na. Nag-clap. Ayun. Celebration. Ayun, celebration. So, Merry Christmas, mga I love you ko. Mamaya na ka magigit sa dulo na, no? So, let's move on. Nag-start on year back December 2023, Paskuhan. Si Oms, familiar na sa akin kasi close siya sa mga circle ko. Kaya lagi ko siya nakikita and sikat siya sa department namin, kasi nga masarap siya. Pero ako di niya pa ako kilala. Hangin pa lang ako that time. Mima Burapi ka siya. From top to bottom, walang uod na parte. Yes, galing tain na. Gawa ng Ribulto levels. Ganon. Eventually, nagkakilala kami nung gumimik kami. Di ko pa alam kung type ko siya, pero tinigil ko sa sarili ko kasi alam kong craving siya ng mga friends ko kasi pinag-aawayan siya over, no? So, naglawawak ako sa interactions. Konti lang mga naging usapan namin, kumbaga building rapport lang ma.
Pero mga gimmick is gimmick. May konting usap. Wala namang do you wanna play with me na nangyari kasi pauwi na kami noon at nag-converse kami about sa gym, fitness, hobbies, super short lang. Pero may tamis kasi may. Dito kasi Siko. Kinabukasan nag-DM na si Oms. Inas ako if sasama ba ako sa gimmick na naman. At this time may hidden agenda na. After party, dinala niya ako sa condo niya. And nyarurot, happened. Oh my God. Over naman sa parang bias eh. No? After that, naglaylo ako kasi cool ba malala. Kasi iniisip ko baka isplok na sa mga friends niya at umabot sa mga friends ko. Pero hindi niya naman tinokma. Pero deadma pa din siya sa akin. Over naman kasi sa gwapo, akala ko madaming kausap, kaya pinrotect ko na rin sarili ko sa kanya. Pero may maramdam ko yung nag-reach out si Guy. Nagpapapansin, gusto pa akong kilalanin. Ako naman deadma pa din siya sa akin. Yan na nga. Ayan, laro tayo, no? I think yun na yun eh. Huwag mo niya nga. Parang witch yun. I think yun na yun. I-go with the flow mo lang. Kanya may talaga siya magiging queen of tears eh. So let's move. Sabi niya ako naman deadma pa din siya sa akin. Hanggang sa napagod siya at pumuntang overseas tapos nag-usap kami. Overseas? So nag-abroad. At sinabi niyang may nililigawan na siyang iba. Disclaimer lang halat ng ganap namin, secret lang. Nasaktan ako at nung pumasok yung whole face ko gimmick to the max, naka-move on na ako at doon ko nakilala yung boyfriend ko. And kami pa rin hanggang ngayon, Mima. Twister, akala ko skip ads na okay na kami ni Guy. Friends, same kami in relationship. Walang libido, not until nagkalabuan sila ng GF niya. Bila siya nagchat sa akin na parang hinahanap ang mainit kong yakap. Wow, buwelo lang! Pero may nag-open up siya ng idea ng secret life kahit may relasyon kaming pareho. Hindi natuloy yun, Committed ako noon sa boyfriend ko. So friends ulit kami. Pero iba kami mag-usap. Very nubo type yung conversation namin. Anyway, kami naman ng boyfriend ko, Mima. Gnarly. Nakaka-gnarly, okay. Kayo pa rin ng boyfriend mo. Pero nakakausap mo pa rin yung OMS na kaaurahan mo before. Sobrang seloso niya. Petty fights, nakaka-nose crunch araw-araw, legit. May time din naramdaman siya na may something kami ni OMS na meron naman talaga before. Para sa peace of mind niya, in-unfollow ko si Ray. In-unfollow ko si OMS. Pero may sobrang lungkot ko sobrang lungkot ko na sa relasyon. Hindi na better place tong relationship ko. Twister number 2, sa sobrang sama ng loob ko, ako na nag-message kay Guy or sa OMS na kaurahan niya before. At this time, ako na nag-propose ng secret relationship niya na siya ang una ng banggit dati. Nag-agree siya. Sinundo niya ako, oh my God. K. Sinundo niya ako, went to his condo at pagpasok, building rapport muna, deep converse, about sa gusto naming setup. At alam kong mali. Nasa relasyon ako and kakahiwalay niya lang pero lagi niyang sinasabi na okay lang daw. Na-validate kagagahan ko kasi he keeps on saying na he's been there before and he understand me. Aminado ako man na erbog lang habol namin sa isa't isa. No regrets din ako and deadma ako sa konsensya kasi alam ko naman na nag-cheat sa akin boyfriend ko and he's torturing me mentally. Minsan nagkakasakitan kami. Kaya kung tatanungin mo ako, ba't di ko pahiwalay yung boyfriend ko? Mahal ko pa kasi siya. At mahirap para sa akin, kaya nag-resort ako sa ganitong situation. What? Wait. Okay. So, let's move on. Let's see. Medyo mapapakikiki ako dito. Fast forward, British accent, nasa condo na kami and after namin mag-converse ng malala, sinabi niya sa akin na gusto niya na matikman ulit ang nyarurot na matagal niyang inaasam sa akin with puppy eyes. At Mima embutido. Sobrang laki, sobrang borapika, sobrang haba ng ngiti pairot. La Nina after La Nina. To the moon and back for 10 hours, lipas silang pahinga tapos nirurot ulit. Arpap dito, arpap doon, kalikot dito, kalikot doon. Paldo sa Jinko Plus. One time pinagalitan ko siya kasi sinalpak ba naman yung white cast niya sa loob
Alam mo yung challengers, yung eksena ni Art kay Tashi na mukhang i-earn siya, ganun eksena niya. Hindi ko alam yun. Ano yun? VTR? Roll it. So, let's move on. Pero Deadman, nakapilar naman ako, ma. Para na kami mag-owa. May love o'clock kami palagi. Mahilig siya mag-hug from the back. Nilalaro mochi ko habang sleep-a-seal tapos tigastra ulit. Narurot na naman. Minsan Mima may kulba. Kasi alam naming mali eh. Pero 'di ba masarap ang bawal. Hanggang ngayon ganda pa din setup namin. Ayaw niya mag-commit. Ayoko din naman. Minsan man na-challenge siya kasi gusto niya higitan yung boyfriend ko. And grabe yung kulba pag sinasabi niya yun kasi baka ma-inlove talaga siya sa akin, iniiwasan ko yun mangyari. Gusto ko pa din na magawa niya yung mga bagay na gusto niyang gawin na hindi ako iniisip at ayokong ma-attach siya sa akin. I still want him to experience the organic encounter na gusto niya sa iba. Ayoko ma-fall siya sa akin at hindi ko alam kung magpapachika pa ako sa iyo or i-glitters. Gusto ko lang i-share tong story ko. Sige. Hanggang dito na lang, tama na king kilikili ko. Mima PS. Paano ko malalaman kung nabasa ng story at paano po ako ma-notify? Yes, effect din naman yung OMS, pero that's very wrong. No? May OWA ka eh. Hindi ko alam, like, dalawa ang love mo? Dalawa ang pagmamahal mo? Pero, yeah, I know naman namin tayong pagmamahal. Pero, dapat, huwag kang manakit ng tao. No? That's very bad. Maling-mali yan. Kung gusto mo siya, edi try to tell your bowa na makipag-jiwalize tara, diba? Hindi yung parang nasasaktan mo rin siya. No, mali. May balik yan, sis. May balik yan. So, I think, kausapin mo sarili mo. Kausapin mo ang sarili mo. Mag-building rapport kayo ng sarili mo para maayos ang gusot na yan. Kasi, ano yan eh, mahirap. Bagulo. Parang dinagdagan mo yung problema sa ulo mo. Nagdagdag ka na naman ulit ng ano, 'di ba? So, ang hirap kaya magkaroon ng parang magulong buhay. Alam mo yun, mas gusto ko pipili talaga ako ng tahimik na buhay. Ayoko ng gulong buhay. Kung ako naman Jay, 'di ba? Like, alam mo yun, dapat always choose to be have a peace of mind. Ganon, wala kang sinasakta, wala kang tinatapak-tapakan na tao. So, ayun lang, I think try mo kausapin yung OWA mo or sa sarili mo pala muna. Try mo kausapin yung sarili mo kung ano ba, saan na ba, 'di ba? If gusto mo yung lalaki na yon, edi go, 'di ba? Pero wag ka mananakit ng tao, no? So, yeah. Thank you so much for sending your story. And hanggang dito na lang sa ating episode na to. Nako, sana update mo kami kung ano na bang balita sa eksena mo. Kasi bago tong story. I mean, ngayon lang to nangyari ata. Hindi naman siya near back. So, until now, ganun pa rin yung setup nila. So, sana maayos nyo yan. Sana maayos mo yan sa sarili mo. So, thank you so much for sending your story. So, yeah. DJ Mud, closing remarks. So, yeah, thank you so much mga I love you ko sa pakinig sa ating episode 48. Thank you so much mga I love you ko for all the year na pagsama sa akin dito sa Nyogok Time. And syempre sa mga achievement natin, Nyogok Time. May hair pala talaga dun eh. Thank you so much mga I love you ko. And see you next year. Merry Christmas and Happy New Year. So, yeah, that's all. Tama na kayo magandang kilikili ko. More blessings to all of us and sa atin pa rin ng 2026. Gawin yung ayun, komedya. Bye!